At bago po tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update sa Cybercrime Investigation Coordinating Center mula kay Undersecretary Aboy. Yusek, nakipagpulong po kayo ng Fertilizer and Pesticide Authority sa e-commerce platforms kaugnay ng illegal na pagbibenta ng fertilizers at pesticide products. Can you give us more details about this? Tama, no, Joshua, no? So, nung nag-raid tayo this 2 weeks ago do sa mga illegal online sellers ng mga pesticides at saka ng mga fertilizers. Ang mahalagang importanteng malaman ng mga kababayan natin, even though registered itong mga fertilizers at saka itong mga pesticides na to, bawal na bawal sila magbenta online. So kaugnay ho niya, nakipag-ugnayan tayo doon sa mga online market platforms at ang maganda naman nun nito, very open sila doon sa idea na sila ang mag-self-regulate, sila mag-scour ng kanilang platforms para naman ho matanggal na itong mga fertilizers at pesticides doon sa kanilang mga online market shops. Pero humingi sila siyempre ng tulong sa atin. Kailangan mabigyan natin sila ng tamang gabay bilang pamahalaan, ano yung mga dapat tanggalin nila, what are the things that they should look out for, ano yung mga linya na kailangan nilang tignan at para matanggal itong mga produkto na to sa kanilang mga market platforms. At least they're proactive on their end and they're coordinating with you guys. I think, Joshua, yun yung kailangan na matandaan natin. No? We really need the help of the private sector, especially itong mga platforms na to. We should treat them as partners. Sila magre-regulate sa platforms nila, tayo magre-regulate sa kanila. Kasi kung tayo pa magre-regulate sa platform nila, may dadagdagang trabaho natin sa pamahalaan. Yes, that's good to hear. Pero hingi na rin po kami ng update, Yusek, sa pakikipag-usap naman ninyo sa Grok AI. Ano na pong update dito? So, a week ago, nakipag-usap po tayo kasi during the same time nung raid natin, binandi natin ang pag-access dito sa Grok AI na to. Kasi nakitaan natin sila ng system at saka feature na pwede mag-create ng content. At sa pag-create ng content na to, nakakagawa sila ng pornographic materials. Ang nakakabahala yung child pornography. Okay. So, after that, nag-reach out naman. To be fair to XAI, nag-reach out kagad sila. Nakipag-ugnayan kagad at nakipag-usap sa atin the following week. And during that talks, naglatag sila ng mga safeguards ng mga platform nila. Kasama nila na dyan yung pagbabawal na ng content creation na mechanism nila sa platform nila. Available lang to sa premium accounts nila. Even though may premium accounts, bawal ka pa rin mag-create ng pornographic or child pornography doon sa ano. Tapos may added layer pa yan. Pag halimbawa na may makalusot daw, sabi nila dapat 0% yan. May makalusot, bawal i-upload doon sa platform nila, particularly X, which is their sister company. At kung may makalusot pa rin dyan, meron tayong green lane with them na pag tayo mismo nakakita, pwede natin ipa-take down kaagad. Tapos hindi naman na nawawala yung liability nila, bakit nakapag-create ng content in the first place. At least they're taking accountability on their end. Yes. At pagdating naman po dun sa usapin na nilagdaan na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Digital Connectivity Plan sa bahagi ng CICC, gaano po kahalaga ito? Mahalaga ito pa sa bahagi ng CICC, us being an attached agency of DICT. Ibig sabihin nito, mas mababantayan natin yung mga gagamit ng internet pagdating sa any form of cybercrimes. Pinaigting nito yung connectivity ng ating mga kababayan para naman maraming aspeto yan, Sir Joshua. Digital, yung financial inclusivity, digital inclusion. Tapos, yun nga yung sasabi ng ating mahal na Pangulo na dapat walang maiwan. There shouldn't be anyone that's left behind when it comes to the digital divide. Oo, kasi ano ngayon most of the transactions online na. E-wallets na ang gamit. Sana maabot na rin pati yung mga nasa mga liblib na lugar. Ano? Hindi lang yung e-wallets, even yung pagbili natin, pag-banking natin. Even education is now, di ba nga, naggaling tayo sa pandemya, na-expose tayo at nasanay na tayo dito. So, kailangan natin palakasin to para yun yung mga kababayan naman natin sa liblib na lugar, maka-avail nito mga serbisyo natin. Yes, mapakinabangan na rin nila. At muli naman po kayo nakipagpulong o nagpulong, Yusek, ng Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure. Ano po ang naging resulta ng inyong ikapitong meeting? So, nung nagpulong-pulong tayo dito kahapon, Tuesday, every week kasi kami nagkikita, Joshua, sa ICI-TWG. So, in-update lang namin yung mga bawat isa, ano na yung mga efforts natin, ano na yung current state ng assets recovery natin. At again, we're trying to finalize yung tinatawag natin na yung order of battle. Kasi nga, sobrang daming involved na personality, sobrang daming kumpanya. Na kailangan mag-focus tayo, ano ba talaga yung pinakahinos muna para makadeliver, ma-imbestigahan natin to, makuha natin mga assets nito, ma-freeze.
ang pinaka-importanting trabaho talaga siguro namin dyan sa ICITWG is to preserve the assets eh. Para halimbawa mag-render ng judgment ng korte, meron siyang properties na pwedeng kuhain to service out or to enforce yung judgment niya. So yun yung nangyari kahapon. So, what you're saying is, if I'm not mistaken, if I understand you correctly, these assets na you're trying to preserve as well can be considered as evidence as well. Pwede, yung iba sa kanya are evidences of ill-gotten wealth kasi nga minsan ang concept ng TWG is each member agency may sarili-sariling mandate and function. Okay. Tapos may mga sarili-sariling kaming powers. For example, I'll give you an illustration na si BOC nakapag-foreclose na at saka nakapag-seize na ng assets. Pero yung ibang assets, hindi niya na mahawakan kasi tama ang pagbayad ng papeles. Pero it doesn't mean na pwede nang i-release at hindi na ma-freeze yung mga assets na yun. Kasi may BIR pa na nakatingin sa kanila for their levy proceedings para ma-levy itong mga properties na to at ma-freeze pa rin natin. Alright. Maraming salamat, Yusek Aboy, sa mga impormasyon, sa updates na binahagi mo sa amin mula sa CICC.